Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 23 May 2024. Nandito tayo sa aklat ng Isaiah chapter 51. Mga salita ng kaaliwan para sa Jerusalem. Pakisabayan ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto. Isaiah chapter 51 verse 1, ang sabi ni Yahweh, dinggin ninyo ako, kayo na naghahanap ng kaligtasan at humihingi ng tulong. Pagmasdan ninyo ang batong malaki na inyong pinagmulan, tingnan ninyo ang pinaghukayan ng bato na inyong pinanggalingan. Hello Daryl, anak. May cake na dumating na. Nagbabasa ka ba? Oo, okay lang. Ulitin ko lang. Okay, good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 23 May 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Isaiah chapter 51. Mga salita ng kaaliwan para sa Jerusalem. Pakasabayan ako ng basa guys para pare-pareho tayo dito matuto. Isaiah chapter 51 verse 1. Ang sabi ni Yahweh, dinggin ninyo ako, kayo na naghahanap ng kaligtasan at humingi ng tulong. Pagmasdan ninyo ang batong malaki na inyong pinagmulan, tingnan ninyo ang pinaghukayan ng bato na inyong pinanggalingan. Verse 2, inyong alalahanin ang ninuno ninyong si Abraham at ang asawa niyang si Sarah, na sa lahi ninyo'y nagluwal. Nang aking tawagin si Abraham, siya ay walang anak, ngunit pinagpala ko siya at pinarami ang kanyang lahi. Verse 3, aking aaliwin ang Jerusalem at ang lahat ng nakatira sa gumuhong lungsod. Mula sa pagiging tira desyerto, gagawin ko itong tulad ng halamanan ng Eden. Maghahari roon ang kagalakan at pagpupuri, ang awitan at pasasalamat para sa akin. Verse 4, pakinggan ninyo ako, aking bayan, ihahayag ko ang kautusan at katarungan na magsisilbing tanglaw para sa lahat. Verse 5, ang pagliligtas ko ay agad na darating, hindi na magtatagal at ako'y magtatagumpay. Ako'y maghahari sa lahat ng bansa, ang malalayong bansa ay naghihintay sa akin at ang pagliligtas ko ang kanilang inaasahan. Verse 6, sa dakong itaas sa kalangitan kayo ay tumingin, sa dakong ibaba dito sa daigdig at nagmasid din. Katulad ng usok, itong kalangitay pawang maglalaho at itong daigdig mawawasak namang parang kasuotan. Ang mga naroon lahat ng nilikha ay parang langaw na mamamatay, ngunit ang pagliligtas ko ay walang hanggan, ang tagumpay ay walang katapusan. Verse 7, ang nakakaalam tungkol sa matuwid sa aking makinig, kayong lingkod ko na tagapag-ingat ng aking kautusan. Hindi kayo dapat matakot na puna ng tao o manlupaypay man kung laitin kayo. Verse 8, katulad ng damit na ang mga taong iyan ay masisira, sila'y tulad ng tela na kakainin ng uod. Ngunit walang hanggan at para sa lahat ng salinlahi ang aking tagumpay at pagliligtas. Verse 9, gumising ka o Yahweh at tulungan po ninyo kami, gamitin mo ang iyong kapangyarihan at iligtas mo po kami. Tulad noong una, hindi ba't kayo ang pumuksa kay Rahab na dambuhala ng karagatan? Verse 10, kayo rin po ang nagpatuyo sa dagat at gumawa ng daan sa gitna ng tubig, kaya nakatawid ng maayos ang bayang inyong iniligtas. Verse 11, ang mga tinubos ninyo ibabalik sa Jerusalem, magsisigawan sa galak, umaawit sa tuwa. Ang mamamala sa kanilang mukha ay walang hanggang galak at sa puso nila ang lungkot at hapis ay mawawalang lahat. Verse 12, sinabi ni Yahweh, ako ang nagbibigay. Verse 12 guys, sinabi ni Yahweh, ako ang nagbibigay ng iyong lakas. Bakit ka matatakot sa kapwa mo tao? Mamamatay rin silang tulad ng damo. Verse 13, bakit mo nilimot si Yahweh na lumikha sa iyo? Siya na naglatag ng kalangitan at naglagay ng pundasyon sa mundo. Bakit lagi kang takot sa nang aalipin, dahil ba sa galit sila sa iyo at gusto kang puksain? Ang galit nila'y huwag mong pansinin. Verse 14, hindi na magtatagal at ang mga bihag ay palalayain, mabubuhay sila ng matagal at hindi magkukulang sa pagkain. Verse 15, ako nga si Yahweh ang Diyos na sa iyo'y lumalang, aking hinahalo ang pusod ng dagat, kaya umiingay ang mga alon. Ang pangalan ko Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Verse 16, itinuro ko na sa iyo ang aking salita upang ito'y maipahayag mo at iingatan ka ng aking mga kamay. Okay, nandito na tayo. May karugtong pa pala. Isaiah chapter, ulitin ko lang ha, Isaiah chapter 51 verse 16, itinuro ko na sa iyo ang aking salita upang ito'y maipahayag mo at iingatan ka ng aking mga kamay. Ako ang naglatag nito.
Ako ang naglatag nitong kalangitan, pati mga pundasyon sa buong daigdig. Ako rin ang naglagay, sabi ko sa Jerusalem, ikaw ang aking bayan. Ang katapusan ng paghihirap ng Jerusalem. Verse 17, gumising ka Jerusalem, ikaw ay magbangon, ikaw na umiinom sa kopa ng Diyos, na napupuot, inubos mo hanggang sa masaid ang laman niyon, kaya ikaw ay susuray-suray ngayon. Verse 18, sa mga anak mo, wala kahit isang sa iyo'y umaalalay matapos palakihin at wala man lang humahawak sa iyo'y mga kamay. Isaiah chapter 51 verse 19. Dalawang sakuna ang dumating sa iyo, winasak ng digmaan ang iyong lupain at nagkagutom ang mga tao, wala isa mang umaliw sa iyo. Verse 20, lupaypay na nakahandusay sa lansangan ang mga tao, tulad nila'y usang nahuli sa bitag ng mga ngaso, nadarama nila ang tindi ng puot ni Yahweh, ang galit ng inyong Diyos. Verse 21, kaya ako'y inyong dinggin, kayo'y lupasay sa matinding hirap, at wari lasing gayong hindi uminom ng alak. Verse 22, ganito ang sabi ni Yahweh na inyong Diyos at tagapagtanggol, aalisin ko na ang kopa ng aking puot sa inyong mga kamay, at magmula ngayon hindi ka na iinom ng alak na iyan. Isaiah chapter 51 verse 23, last verse na ito guys. Aking ililipat ang inumang ito sa inyong mga kaaway na nagpahandusay sa inyo sa mga lansangan, at pagkatapos kayo'y itinapakan. Bukas na itong chapter 52. Lagi ko naman sinasabi, na ito ito na yung pinaka nangyari na noon sa Jerusalem, kaya sana sa generation natin huwag na mangyari ito. Bye everyone, God bless.